Hello guys! For today's video, gagawa tayo ng notebook. Samahan niyo ko paano ko to ginawang personalized notebook. So first, download natin yung template sa Canva. Ito yung template na binebenta ko. So kung gusto niyo mag-avail, PM lang kayo sa akin. So download natin yung notebook line. Naka-PDF na siya. So, print lang natin, A4 size, then, standard lang, tapos, grayscale na lang para mabilis yung print total, black and gray lang naman siya, then kung ilang leaves yung bet nyo i-print. So, yan, nagpiprint na siya, make sure lang na after ma-print itong side na to, yung susunod naman, yung kabilang side. Yan, pantayin nyo lang. Tapos, ilalagay nyo lang dun sa tray. Then, print ulit yung kabilang side naman. So, dito naman tayo sa notebook cover. Pili lang ng bet nyo na notebook cover. So, napili ko itong page 8. Tapos, ida-download lang natin. PDF ulit. Para mabilis na yung pag-print. Wala nang i-edit-edit. So, print lang natin yan. Tapos, naka A4 size, then paper type, Epson, glossy, or kung anong type na papel yung gamit nyo. Tapos, naka-high, then print nyo lang. Ganon lang. So, ang gamit ko ditong papel is yung Quap na photo paper double-sided, 250 GSM yung gamit ko. Pag piniprint ko to is nilalagyan ko siya ng isang bond paper sa likod kasi minsan hindi kinakain ng printer ko yung papel gawa't hindi kaya ng printer ko. Pero nagawa naman ng paraan. So, eto na. Lalagyan ko na siya ng photo top. Ang gamit kong photo top is yung rainbow. Make sure na naka-cold to ha. Hindi po heat. Cold po siya yan. Papantayin nyo lang dun sa photo top yung notebook cover na na-print nyo. So, panoorin nyo na lang paano ko ginagawa yung paglalagay ng photo top. Make sure lang na naka-cold po to ha. So, ito na po yung nalagyan ko ng photo top. Tatanggalin lang natin yung mga excess na photo top sa tabi-tabi. Then, optional naman kung gugupitin nyo yung mga white na nasa tabing excess. Ako hindi ko na ginugupit kasi mas bet ko siya. Then, pagka-cut, gumamit ako na rim cutter. If ever na wala kayong rim cutter, pwede naman yung manual na cutter. So, pwede nyo lagyan ng line sa gitna para makat nyo kung saan yung tamang line. So, yan, pantay-pantay lang. Kailangan pantay siya kasi para walang masyadong excess. So, yan, nakat ko na siya. Then, may sobra yan kasi hindi siya sakto eh. Yan, ikakat ko lang yon. Ikakat ko lang para malinis naman yung notebook. So, ito na siya. Yan na, ipapunch na natin yung tabi niya.
Ito yung gamit ko na puncher, maliit lang siya. Pwede naman kayong bumili nung malaki kung may budget kayo, pero ako ito muna for the meantime. So, pagpapunch ko, tingnan nyo na lang, hindi ko siya sinasagad dun sa may parang mga A5, B5, ganon, A4. Ito yung technique ko lang. Dun sa dulo siya. Nag-start ako sa ilalim. Tapos tingnan nyo, hindi ko siya sinasagad dun. Dun lang siya o sa mismong pinaka-dulo nung puncher. Tapos sa second butas, yan, di ko alam tawag dyan. Basta, dun ako lagi pag another punch, dun sa pangalawang butas. Yan, panoorin nyo na lang. Tapos, ayan na siya. Make sure nyo na tama yung pagpapunch. Kailangan kung saan yung punch nyo nung una, dun din, paulit-ulit lang. Tapos, yung puncher ko, syempre, maliit lang naman yon. Kailangan 3 pages lang. So, ito, yung corner puncher, optional lang yan. Kung ano, gusto nyo, try nyo lang. Tartihan ko lang yun. So, sa pagpapunch 3 pages lang ako ng 3 pages kasi nga, hindi naman heavy duty yung gamit ko. So, yun. Lagi ako nag-i-start dun sa ilalim. So, ayan, kinarner punch ko lang. Optional lang yan kung gusto nyo lang. So, punch lang. Kung saan ako nag-punch dun sa cover, dun lang din ako magpa-punch. Ulit-ulitin nyo lang. Paulit-ulit lang siya. Make sure nyo lang na kung saan kayo nagsimula dun sa unang punch sa dulo, dun din kayo magsisimula dun sa susunod nyong ipa-punch. Tama ba yung sinabi ko? Basta ganun, panoorin nyo na lang. So, yan, 3 pages lang ako ng 3 pages, corner punch, then puncher na, notebook puncher, paulit-ulit lang, ayan na, pinapakita ko sa ako pinapunch. So, yan, sundan nyo lang. Medyo pinas-forward ko na kasi medyo matagal to, 80 lips po to, then mano-mano ko lang siya na punch. So, ito, natapos ko na siyang i-punch lahat. Yan. Papantay-pantay lang, tap, tap, tap. Kailangan pantay pagsusot ng spring. Then, pili na kayo kung anong spring yung gusto nyong gamitin, kung anong bagay, or kung anong bet nyo. So, yan, pinakita ko na tama yung punch ko, pantay-pantay naman siya. Then, ang napili kong spiral is pink. Mas bet ko siya pink. Isusot yun lang yan. Ayan, tatry ko muna kung sakto yung spiral dun sa mga punch ko. Ayan, sakto naman siya. Then, isa-isa ko siyang isusuot. Tapos, iko-close nyo lang. Ganun lang. Madali lang. Pagka suot, close, then, dire-diretso lang. Tapos, yung excess na spiral, gugupitin nyo lang. So, ito, gugupitin ko na yung excess. Yan, tapos na. We're done. Yan na yung personalized notebook. Yan. Kung gusto niyo makabil ang template, available po yan sa akin. Mag-TM lang po kayo. Thank you, guys.